Hawak ni Doña Esmeralda ang buhok ko. Mahigpit, masakit, sapat lang para maramdaman ko ang bawat hibla na tila nagbabantang mabunot mula sa anit ko. Ibinagsak niya sa mukha ko ang isang mamahaling wedding gown. Ang lambot ng tela ay isang insulto sa bigat ng sitwasyon. Isuot mo yan, utos niya. Ang bawat salita ay may kamandag. At umarte kang si Celeste ka. Kung palpak ang araw na to dahil sa'yo, Amara, sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin. Naiintindihan mo? Hindi ako sumagot. Tumangulang ako habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Para saan pa? Sanay na ako. Ito ang buhay ko sa anino ng aking kakambal. Ako si Amra, ang depektibo, ang may pilat. Siya si Celeste, ang perpekto, ang diyosa. At ngayon, sa araw ng kasal niya, nawawala siya. At ako, ang basahan niyang kapatid, ang pilit na isusuot sa sapatos na hindi para sa akin. Ang paglakad sa aisle ay parang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Bawat hakbang ay isang pagdurusa. Nakatago ang mukha ko sa likod ng makapal na belo, pero pakiramdam ko ay hubad na hubad ang kaluluwa ko. Ang bawat bulong ng mga bisita ay parang mga bubuyog na gumuguhit ng sakit sa aking pandinig. Ang ganda niya, parang anghel. Bagay na bagay sila ni Sir Miguel. Kung alam lang nila, sa bawat hakbang mga alaala ang sumasagasa sa isip ko. Ang tawa ni Celeste habang tinatago ang mga libro ko. Ang pag-irap ni Ina kapag nakikita ang pilat sa aking mukha. Isang permanenteng paalala ng aksidenteng sinasabi nilang kasalanan ko. Pangit ka, Amara. Kahit kailan, hinding-hindi ka magiging katulad ko. Ang mga salita ni Celeste ay umuulit-ulit sa isip ko. Isang sirang plaka ng katotohanan. Nakatayo sa dulo ng altar ang lalaking dapat ay mapapangasawa niya. Si Miguel de la Cruz. Isang anino lamang siya sa paningin ko. Isang matangkad at makisig na figura na nababalot ng kapangyarihan. Ni hindi ko magawang salubungin ang kanyang tingin. Ano ang iisipin niya kapag nalaman niyang niloloko siya? Anong gagawin niya sa isang tulad ko? Nanginginig ang mga kamay ko sa loob ng puting guwantes. Humigpit ang hawak ko sa buke ng mga puting rosas. Nakarating ako sa altar. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay nakakabingi. Ang boses ng pari ay tila nanggagaling sa malayo. At ngayon, bago natin ipagpatuloy, maaari nang itaas ng groom ang belo ng kanyang bride. Ito na. Ito na ang katapusan ko. Napapikit ako ng mariin. Naramdaman ko ang marahang paggalaw ng belo. Ang malamig na hangin ng aircon sa simbahan ay dumampi sa aking pisngi at sa aking pilat. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Sinundan ito ng mga bulungan. Malakas, walang pigil, mga bulong ng pagtataka, ng pandidiri, ng panghuhusga. Sino yan? Hindi yan si Celeste. Diyos ko, tingnan mo ang mukha niya. Minulat ko ang aking mga mata at sinalubong ang tingin ni Miguel de la Cruz. Malamig ang kanyang mga mata. Blanco, walang emosyon. Tinitigan niya ang pilat sa aking mukha na para bang isa itong dumi na kailangang punasan. Sa isang iglap, lahat ng lakas sa aking katawan ay nawala. Naramdaman ko ang pag-init ng gilid ng aking mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak, sinundan ng isa pa. Nakita ko sa gilid ng aking mata ang pagkataranta ng aking ina. At bilang isang magaling na artista, si Doña Esmeralda ay dramatiko at walang ingay na nawalan ng malay, bumagsak sa mga braso ng isa sa mga abay. Isang perpektong paraan para takasan ang kahihihiyan at ipasa itong lahat sa akin. Naiwan akong nakatayo doon, mag-isa, sa harap ng daan-daang estranghero, sa harap ng lalaking niloko ko,
Ang pekeng nobya, ang may pilat, ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa buo kong pagkatao. Sinasakal ako, nilulunod ako. Sa gitna ng kaguluhan, ng paglapit ng mga tao sa aking ina, ng mga bulungang lalong lumalakas, isang bagay ang nangyari. Kinuha ni Miguel de la Cruz ang mikropono mula sa kinatatayuan ng pari. Ang kanyang kilos ay kalmado ngunit matigas. Ang lahat ay natahimik, nag-aabang sa kanyang sasabihin. Inaasahan ko ang galit, ang mga masasakit na salita, ang pagpapawalang bisa sa kasal. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang bagay na yumanig sa buong simbahan at higit sa lahat, sa buong mundo ko. Ang kasal ay tuloy. Ang pangalan ng pamilya de la Cruz ay binuo sa loob ng 100 taon. Binuo sa dugo, pawis at karangalan. Hindi ko hahayaang mawasak yon sa loob lamang ng isang hapon dahil sa iskandalo ng isang pamilyang desperado. Iyon ang tanging nasa isip ko nang kinuha ko ang mikropono. Hindi galit, hindi pagkagulat, kalkulasyon. Ang kasal ay tuloy. Hinawakan ko ang braso ni Amara. Naramdaman ko ang panginginig niya sa ilalim ng mamahaling tela. Hinila ko siya, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa mga kumikinang na kamera ng media na tila mga buwitreng nag-aabang ng sariwang karne. Hindi siya nagsalita. Hindi siya tumingin sa akin. Nakayuko lang siya habang mabilis kaming naglakad palabas ng simbahan. Ang bigat ng bawat hakbang niya ay ramdam na ramdam ko. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas matindi pa kaysa sa ingay na iniwan namin. Inutusan ko ang driver na umalis na. Nakatingin lang siya sa bintana, sa mga pamilyar na tanawin ng Maynila na para bang ngayon lang niya nakita. Isa itong kontrata, Amara. Ako na ang bumasag sa katahimikan, malamig, direkta, walang puwang para sa maling interpretasyon. Hindi ako nagpakasal sa iyo dahil sa kung anumang nararamdaman ko. Ginawa ko to para sa pangalan ng pamilya ko at para sa lolo ko na nasa ospital. Ang pagkansela sa kasal na ito ay magdudulot ng gulo na hindi ko kailangan ngayon. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin, sa wakas. At sa mata niya, wala akong nakitang pagkagahaman o katusuhan na inaasahan ko sa isang taong galing sa pamilya Rivera. Ang nakita ko lang ay pagod, isang malalim na kalungkutan na tila ba matagal nang naninirahan sa kanyang pagkatao. Gagampanan mo ang papel bilang asawa ko sa publiko, pagpapatuloy ko. Ngumiti ka kapag kailangan. Maging magalang ka sa mga pagtitipon. Sa loob ng bahay, hindi ko kailangan ang kahit ano mula sa'yo. Malinaw ba? Tumango siya. Isang beses lang, at muli siyang humarap sa bintana. Gusto ko sanang magtanong, bakit siya pumayag sa kabaliwang ito? Bakit wala siyang sinabi sa simbahan? Ngunit isinara ko ang bibig ko. This was a business transaction. Her motives were irrelevant. Dumating kami sa penthouse. Ito ang mundo ko. Malinis, malawak, bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan at kontrol. Ngunit nang pumasok siya, tila lumiit ang buong lugar. Para siyang isang ligaw na ibon na napadpad sa isang gintong hawla. Takot siyang humakbang. Takot siyang humawak ng kahit ano. Doon ang kwarto mo, sabi ko. Itinuturo ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. May mga damit na doon na pinadala ko para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo maghahati sa iisang silid. Nakita ko ang bahagyang pagginhawa sa kanyang mga balikat. Nagpunta ako sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. Habang pabalik, napadaan ako sa tapat ng kanyang silid. Bahagyang nakabukas ang pinto. At narinig ko ito. Isang boses mula sa telepono. Boses ng isang demonyo. Walang hiya ka. Sinira mo ang lahat. Ano na lang ang sasabihin ko sa mga kaibigan ko? Ang malas-malas mo talaga sa pamilya, Amara. Isang malaking sumpa. Kasalanan mo kung bakit umalis ang kapatid mo.
Boses ni Doña Esmeralda, puno ng galit at paninisi. Hindi ko narinig na sumagot si Amara. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mga mahinang hikbi. Isang bagay sa loob ko ang nag-init. Sanay ako sa mga buwitre sa mundo ng korporasyon, pero ang ganitong klase ng kalupitan mula sa isang ina, iba ito. Ngayon, naiintindihan ko na ang takot sa kanyang mga mata. Isinara ko ang pinto ng aking silid. Sinubukan kong magtrabaho, ngunit ang imahe ng kanyang mga mata at ang tunog ng kanyang pag-iyak ay hindi maalis sa isip ko. Makalipas ang isang oras, hindi ko na natiis. Kailangan kong malaman kung ayos lang siya. An obligation, I told myself. She is now carrying my name. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kanyang silid. Kadalasan, kakatok ako. Pero ngayon, may nag-udyok sa aking huwag gawin iyon. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, nakatalikod sa akin. Ang engranding wedding gown ay nakasambay na sa isang silya at napalitan ito ng isang simpleng t-shirt at pajama pants na maluwag sa kanyang payat na katawan. Tahimik siyang umiiyak. Hindi yung klase ng pag-iyak na maingay at puno ng drama. Ito ay isang pag-iyak na tahimik at pagod. Hawak niya ang laylayan ng manggas ng kanyang t-shirt at dahan-dahan niyang inilalapat ang isang maliit na bimpo na may yelo sa kanyang braso. Nang masinagan ng ilaw mula sa pasilyo, nakikita ko ito. Isang lumang pasa, kulay lila na. Nagising ako sa lambot ng isang kama na hindi para sa akin. Ang sinag ng araw ay pumapasok mula sa isang malawak na bintanang salamin. Tanaw ang buong syudad na unti-unti pa lang ding gumigising. Sa isang iglap, kinalimutan ko kung nasaan ako. Inakala kong isa lang itong panaginip. Pero nang igalaw ko ang aking braso, naramdaman ko ang kirot at lahat ay bumalik. Ang simbahan, ang kahihiyan, ang malamig na mga mata ni Miguel de la Cruz at ang pasa sa aking braso. Isang alaala mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Ina kahapon bago niya ako itulak papasok sa bridal car. Dahan-dahan akong bumangon. Ang bawat sulok ng penthouse na ito ay sumisigaw ng karangyaan na hindi ko kailanman naranasan. Pakiramdam ko ay isa akong pulubi na naligaw sa palasyo. Bawat hakbang ko ay maingat, takot, na baka may mabasag akong hindi ko kayang bayaran. Naabutan ko ang dalawang kasambahay na naghahanda ng almusal sa kusina. Nginitian nila ako. "Good morning po, Ma'am Amara." Bati ng isa. "Ma'am." Ang salitang iyon ay bago sa aking pandinig. Sanay akong tawaging Amara. "Ohoy, ikaw." "Tulungan ko na po kayo," sabi ko. At akmang kukunin ang mga plato. Nagkatinginan sila, puno ng pagtataka. "Naku ma'am, kami na po. Trabaho po namin to. Maupo na lang po kayo." Nahihiya akong umupo sa mahabang mesa na gawa sa mamahogani. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Miguel mula sa kanyang silid. Suot niya ay isang itim na business suit at tila handa na siyang sakupin ang mundo. Hindi niya ako tiningnan. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa na parang hindi niya ako kasama. Kumain kami sa katahimikan. Nang matapos siya, tumayo siya at iniwan ang kanyang pinagkainan. Sanay ako sa ganito. Sa bahay ako ang laging nagliligpit ng pinagkainan ni Celeste at ni Ina. Kaya't bago pa man makalapit ang mga kasambahay, tumayo ako at pinagsama-sama ang aming mga plato para dalhin sa lababo. "Mama Mara," saway muli ng kasambahay, puno ng pag-aalala. Napatigil ako nang makita ko si Miguel na nakatayo sa may pinto, nakatingin sa akin. May kakaiba sa kanyang titig. Hindi ko ito mabasa. Pagkalito? Pagtataka? Agad siyang nag-iwas ng tingin at umalis ng walang sinasabi. Ang buong umaga ay ginugol ko sa paglalakad-lakad sa loob ng penthouse. Isang paraiso, ngunit para sa akin, isa itong kulungan. Walang Celeste na mang-aasar, walang ina na maninigaw,
Pero ang kalungkutan ay mas matindi. Dito, ang kasama ko lang ay ang anino ng aking sarili. Hanggang sa bumukas ang pinto ng elevator at pumasok ang demonyo. Ina, mahina kong sabi. Huwag mo akong tawaging ina. Sagot ni Doña Esmeralda. Tinanggal ang kanyang mamahaling sunglasses. Pinagmasdan niya ang buong lugar na may halong paghanga at inggit. Tinitiyak ko lang na hindi ka gumagawa ng kahit anong katangahan dito. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa pilat sa aking mukha. Makinig ka, Amara. Huwag mong iisipin na totoo ito. Isa ka lang pansamantala. Isang pekeng asawa. Huwag kang magkakamaling mahulog sa lalaking yun. Dahil sa oras na bumalik si Celeste, ibabasura ka niya na parang maruming trapo. Naiintindihan mo? Tumangulang ako habang kinukuyom ang aking mga palad. Good. At ayusin mo yang sarili mo. Mukha kang katulong. Dagdag pa niya bago tumalikod at umalis na, parang isang reyna. Naiwan akong nanginginig. Ang kaunting pag-asa na nagsimulang tumubo sa puso ko ay dinurog niyang muli. Para makatakas, lumabas ako sa malawak na balcony. Doon, sa isang sulok, may nakita akong isang halaman. Isang maliit na puno ng rosas na may iisang bulaklak na nalalanta na. Ang lupa nito ay tuyong-tuyo. Naawa ako. Para kong nakita ang sarili ko sa kanya. Inabando na. Naghihingalo. Pumasok ako sa loob at kumuha ng isang basong tubig. Dahan-dahan kong diniligan ang halaman. Hinaplos ko ang mga dahon nitong tuyot. Huwag kang mag-alala. Bulong ko. Aalagaan kita. Kinagabihan, hindi ko namalayan na nakatulog ako sa sofa sa sala. Nagising ako nang maramdaman kong may naglagay ng kumot sa akin. Si Miguel! Nakatayo siya doon at mabilis na umiwas ng tingin. Nang makitang gising na ako. Kinabukasan, pagkatapos kong muling diligan ang aking halaman, may napansin akong bago sa tabi nito. Isang set ng maliliit na gamit sa paghahalaman. Isang pala, isang rake at isang pares ng guwantes. Bago, walang gumagamit. Alam kong siya ang nag-iwan nito doon. Ang simpleng bagay na yon ay nagdulot ng kakaibang init sa aking dibdib. Pumasok ako sa aking silid para ayusin ang iilan kong gamit na dinala mula sa aming bahay. Sa ilalim ng mga luma kong damit, nandoon ito. Isang maliit na kahon. Binuksan ko ito at kinuha ang laman. Isang silver na hair clip na hugis paru-paro. Ang nag-iisang alaala na iniwan sa akin ng tunay kong ina bago siya pumanaw. Isinuot ko ito sa aking buhok. Habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, hinawakan ko ang malamig na metal ng paru-paro. Ito ang nag-iisang bagay sa mundo na nagpapaalala sa akin na minsan may isang taong tunay na nagmahal sa akin. Lumabas ako ng silid. Sakto namang palabas din si Miguel mula sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Nagtama ang lumabas ako ng silid. Sakto namang palabas din si Miguel mula sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Nagtama ang aming mga mata. At doon sa isang iglap, tila huminto ang mundo ko. Hindi dahil sa tingin niya, kundi dahil sa nakita ko. Sa buhok niya. Isang silver na hair clip na hugis paru-paro. Isang pamilyar na hugis na naghatid ng kuryente sa aking sistema. Isang malakas na sigaw. Ang tunog ng nababasag na bakal, alikabok, at ang mabilis na kislap ng isang paru-paro bago lamunin ng dilim ang lahat. Napahawak ako sa aking sentido. Isang matinding sakit ng ulo ang biglang umatake. Ang mga imahe ay malabo, pira-piraso, ngunit ang pakiramdam ng takot at pasasalamat. Hindi ko maintindihan. Sir, okay lang po kayo? Ang boses ni Amara ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Puno ng pag-aalala. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na kaba. I'm fine.
Mabilis kong sagot, mas malamig kaysa sa gusto kong iparinig. Nag-iwas ako ng tingin at naglakad palayo. Pero ang imahe ng paru-paro ay nakatatak na sa isip ko. Hindi ito ordinaryong alaala. May koneksyon ito sa kanya at kailangan kong malaman kung ano yon. Kinabukasan, sa opisina, tinawagan ko si David, ang pinuno ng aking security team at pinagkakatiwalaan kong investigador. May ipapahanap ako sa'yo, sabi ko, direkta. Lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya Rivera, partikular na ang isang aksidente, maraming taon na ang nakalipas, isang aksidente kung saan nasaktan si Amara Rivera. Masusunod, sir, sagot ni David, walang dagdag na tanong. Hindi ako mapakali. Ang kasal na ito ay dapat sana'y isang simpleng transaction lang. Pero habang tumatagal, mas lalo itong nagiging komplikado. May mali sa kwento ng pamilyang ito at ang babaeng may pilat na asawa ko ngayon ay nasa gitna ng lahat ng ito. Kinahapunan, nagpasya akong gawin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Bibisitahin ko ang biyenan ko. Sabi ko sa aking sekretarya, ang mansyon ng mga Rivera ay malaki, ngunit kulang sa init na mayroon ng penthouse ko. Sinalubong ako ni Doña Esmeralda na may peking ngiti. Miguel, hijo, anong sorpresa? Gusto ko lang pong kumustahin kayo, Doña Esmeralda, at personal na magpasalamat sa pagpapahintulot na pakasalan ko ang inyong anak. Sabi ko, pinipiling mabuti ang aking mga salita. Naku, wala yon. Para na rin kitang anak. Naglakad-lakad kami sa kanilang hardin. Ito ang perpektong pagkakataon. Maganda ang lugar na ito, sabi ko. Tila nagmamasid lang. Mukhang marami nang nagbago. Naalala ko, noong bata pa ako, madalas akong maglaro sa parke malapit sa lumang bahay ninyo. Sa may Villa Paraiso, tama ba? Nakita ko ito. Isang mabilis na kislap ng takot sa kanyang mga mata bago niya ito agad na itinago sa likod ng isang pilit na tawa mo. Oo. Matagal na yon. Isang masamang alaala ang nangyari doon, ang aksidente ni Amara, kaya kami lumipat. Ganoon po ba? Nakakalungkot isipin. Sabi ko, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Alam ko na, may itinatago siya. Pagbalik ko sa penthouse, naabutan ko si Amara sa kusina, nagtitimpla ng kape. Nang makita niya ako, nataranta siya. Sa kanyang pagmamadali, natabig niya ang tasa at natapon ang mainit na kape sa mga importanteng papeles na dala ko. Nako, sorry po. Sir, sorry! Sabi niya, nanginginig habang sinusubukang punasan ang mga papel gamit ang kanyang kamay. Inaasahan kong magagalit ako. Pero hindi. Ang nakita ko lang ay ang kanyang pamumutla at ang tunay na takot sa kanyang mukha. Hinawakan ko ang kanyang kamay para pigilan siya. Hayaan mo na. Papel na lang yan. Nag-angat siya ng tingin, puno ng pagkagulat. Nagtama ang aming mga kamay sa ibabaw ng basang mesa. Naramdaman ko ang init ng kanyang balat. Isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa akin. Agad kong binawi ang aking kamay. Ako na ang maglilinis, sabi niya. At mabilis na kumuha ng basahan. Pinanood ko lang siya. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, siya lang ang natakot sa akin dahil sa isang natapong kape. Gabi na nang pumasok si David sa aking opisina sa penthouse. Dala niya ang isang brown envelope. Sir, ito na po ang mga paunang impormasyon. Binuksan ko ito. Mga bank statement, mga larawan. Ayon po sa records, si Celeste Rivera ay nag-withdraw ng 10 milyong piso mula sa isang offshore account 2 araw bago ang kasal. 10 milyon. Hindi iyon perang para sa isang babaeng nag-aalala sa kanyang kasal. Iyon ay perang para sa pagtakas. May isa pa po, sir. Inabot sa akin ni David ang isang litrato. Isang malinaw na kuha mula sa CCTV ng airport. Nasa litrato si Celeste nakangiti at kahalikan niya ang isang lalaki. Isang lalaking kilalang kilala ko.
Ang pinakamatindi kong kalaban sa negosyo. Ang taong sumusubok na pabagsakin ang De La Cruz Corp sa loob ng maraming taon. Si Lorenzo Vargas. Ang titig ni Miguel sa paru-paro sa buhok ko ay panandalian lang, ngunit sapat na yon para mag-iwan ng kakaibang kaba sa dibdib ko. May kung anong nagbago sa kanya pagkatapos ng gabing iyon. Hindi na siya ganoon kalamig. May mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin na para bang sinusubukan niyang basahin ang isang librong matagal nang nakasara. Ang maliliit na bagay ay nagsimulang magbigay sa akin ng pag-asa. Ang set ng paghahalaman. Ang isang tasa ng tsa na ipinapatong niya sa mesa ko kapag nakikita niyang giniginawa ko sa balcony. Hindi niya ito sinasabi, pero nararamdaman ko. Isang maliit, marupok na pag-asa na baka pwede pala. Isang hapon, habang nagbabasa ako sa sala, narinig ko ang boses ni Ina mula sa pasilyo. Kausap niya ang isang tao sa cellphone. Ang kanyang boses ay hindi na matapang at puno ng kontrol. Ngayon, ito ay puno ng pagkataranta. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo siya makontak? Bulong niya, ngunit sapat na ang lakas para marinig ko. Nasaan na ang pera? Nasaan si Celeste? Sabihin mo sa kanya, kailangan ko ng pera. Kung hindi, naputo lang linya. Napatayo si Ina na namumutla. Nagtama ang aming mga mata. Isang tingin ng purong galit at takot ang ipinukol niya sa akin bago siya nagmamadaling pumasok sa elevator. Pera? Anong pera ang sinasabi niya? At bakit niya hinahanap si Celeste? Hindi ba't dapat ay alam niya kung nasaan ang paborito niyang anak? Kinabukasan lalaking gulat ko nang sabihin sa akin ni Miguel, "Magbihis ka, may pupuntahan tayo." "Saan po?" Tanong ko, puno ng kaba. "Bibisitahin natin ang lolo ko." Sagot niya, hindi nakatingin sa akin. Ang puso ko ay tila umakyat sa aking lalamunan. Ang lolo niya? Ang patriarka ng mga De La Cruz? Bakit niya ako dadalhin doon? Ang silid sa ospital ay malawak at pribado. Nakahiga sa kama ang isang matandang lalaki na, sa kabila ng kanyang sakit, ay may bakas pa rin ng kapangyarihan sa kanyang mukha. Ngumiti ito nang makita si Miguel. "Apo," sabi ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. "Lolo," sagot ni Miguel. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang lambot sa kanyang mga mata. Lumapit siya at hinagka ng kamay ng matanda. "Ito po si Amara, ang asawa ko." Lumingon sa akin ang matanda. Ang kanyang mga mata ay matalino at mapanuri. Ngunit wala akong nakitang panghuhusga. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay manipis at malamig. "Hija," sabi niya, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinitigan niya ako ng malalim. "Huwag mong hayaang sabihin ng iba kung sino ka. Nakikita ko. May mabuti kang puso, Hija. Alagaan mo ang apo ko." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa aking mata. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa akin ng ganoon. Isang estranghero. Pero naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Pagbalik namin sa penthouse, ang katahimikan sa pagitan namin ni Miguel ay hindi na awkward. May bago. Isang hindi nakikitang tulay ang tila na buo. "Pumasok ka sa opisina ko," sabi niya. Sumunod ako. Ang puso ko ay muling kumakabog. Inabutan niya ako ng isang tablet. "Tingnan mo," utos niya. Nasa screen ang isang litrato. Si Celeste, nakangiti. At kahalikan niya ang isang lalaking hindi ko kilala. Sa likod nila, malinaw ang mga sign ng isang international airport. "Sino siya?" Naguguluhan kong tanong. "Si Lorenzo Vargas," sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang panga ay mariing nakatikom. "Ang karibal ko sa negosyo,
Ang kapatid mo ay hindi lang tumakas sa kasal, Amara. Ninakaw niya ang 10 milyong piso mula sa isang kumpanyang may kaugnayan sa akin at sumama siya sa pinakamatinding kaaway ko. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Hindi maari. Si Celeste, ang perpekto kong kapatid, isang magnanakaw, isang traidor. Ang lahat ng paghihirap ko, ang lahat ng kahihiyan na tiniis ko, para lang pagtakpan ang isang krimen. Napatingin ako kay Miguel. Sa ilalim ng kanyang malamig na anyo, nakita ko ito. Ang sakit. Ang sakit ng isang taong pinagtaksilan. Isang sakit na pamilyar sa akin. Hindi ako nag-isip. Inabot ko ang aking kamay at marahang ipinatong sa ibabaw ng kanyang kamay na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Isang simpleng dampi, isang pag-aramay. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat sa ginawa ko. Sa isang saglit, ang pader sa pagitan namin ay gumuho. Ngunit mabilis itong itinayo muli nang magsalita siya. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit ang tanong ay tumusok sa akin na parang isang punyal. Amara, may alam ka ba tungkol dito? Alam mo ba ang plano ng kapatid mo? Ang tanong ay binitiwan ko na. Nakalutang ito sa hangin sa pagitan namin, mabigat at mapanganib. Amara, may alam ka ba tungkol dito? Alam mo ba ang plano ng kapatid mo? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang kaunting pag-asa na namuo kanina ay biglang naglaho, na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Pinalitan ito ng sakit. Isang pamilyar na sakit na tila ba matagal na niyang kasama. Binawi niya ang kanyang kamay mula sa ilalim ng palad ko na para bang napaso. Hindi, sagot niya. At sa unang pagkakataon, may diin sa kanyang boses. May lakas. Tumingin siya diretso sa aking mga mata at walang bakas ng kasinungalingan doon. Sa tingin mo ba, kung alam ko, hahayaan kong mangyari ang lahat ng to? Hahayaan kong mapahiya ang sarili ko sa harap ng daan-daang tao? Hahayaan kong itali ang sarili ko sa'yo? Bawat salita ay tumama sa akin. Tama siya. Ang lohika ay naroon. Walang sino man ang pipiliin ang ganitong klaseng kahihiyan. Ang pasa sa kanyang braso, ang takot niya sa kanyang ina, ang tahimik niyang pag-iyak sa gabi. Lahat ng yon ay mga piraso ng isang palaisipan na ngayon ay nabubuo na. Hindi siya kasabwat. Siya ay isa ring biktima. Naniniwala ako sa'yo, sabi ko. At sa pagsabi ko noon, naramdaman kong may nabawas na pader sa loob ko. Isang alyansa, isang marupok na ugnayan ang nabuo sa pagitan namin sa gabing iyon. Hindi na lang ito tungkol sa De La Cruz at sa mga Rivera. Tungkol na ito sa aming dalawa lamang sa mga kasinungalingang bumabalot sa amin. Ang mga sumunod na araw ay nag-iba. Nagsimula kaming mag-usap, hindi na lang tungkol sa mga alituntunin ng aming kasal, kundi tungkol sa mga simpleng bagay. Nalaman kong mahilig siya sa mga lumang libro at sa mga rosas. Nalaman niyang ayaw ko sa matatamis na kape. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit, nakita ko ang isang photo album mula sa aking pagkabata. Dinala ko ito sa sala kung nasaan siya. Gusto mong makita? Alok ko. Tumango siya at umupo kami sa sofa. May sapat na espasyo sa pagitan namin. Habang binubuklat namin ang mga pahina, isang litrato ang kumuha ng atensyon niya. Isa itong litrato ko, mga 8 taong gulang, sa isang parke. Ang lugar na to, bulong niya, pamilyar sa akin. Ito yung parke, malapit sa dati naming bahay, sa Villa Paraiso. Villa Paraiso. Ang pangalan ay parang isang kulog na dumagundong sa isip ko. At bigla, bumuhos ang lahat. Ang init ng araw, ang ingay ng mga construction workers sa malapit, ang sigaw ng isang babae. Celeste, mag-ingat ka. Ang tunog ng humihigpit na bakal, isang malaking giyerang bakal mula sa itaas,
Pabagsak. Hindi ako makagalaw. Nakatitig lang ako sa aninong papalaki. Pero may humila sa akin. Isang maliit na kamay. Isang malakas na tulak. Bumagsak ako sa damuhan at narinig ko ang isang nakakabinging lagabog. Sinundan ng isang sigaw. Isang sigaw ng matinding sakit. Paglingon ko, alikabok ang sumalubong sa akin. At sa gitna noon, nakita ko ang isang batang babae na nakahandusay sa paglingon ko. Alikabok ang sumalubong sa akin. At sa gitna noon, nakikita ko ang isang batang babae na nakahandusay sa lupa. Duguan ang mukha, ngunit mahigpit na hawak sa kamay ang isang silver na paru-paro. Ikaw! Ang bulong ni Miguel ay humila sa akin pabalik sa kasalukuyan. Ang kanyang mga mata ay hindi na blangko o malamig. Ngayon, ang mga ito ay puno ng isang emosyon na hindi ko pa kailanman nakita. Pagkamangha, sakit, at isang bagay na mas malalim pa. Ikaw ang batang babae na yon, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Iniligtas mo ako. Ang photo album ay nahulog mula sa kanyang mga kamay, lumikha ng isang malambot na kalabog sa makapal na karpet. Ngunit hindi namin ito pinansin. Lahat ng hangin sa aking katawan ay tila nawala. Siya? Ang batang lalaking iyon? Ang batang lalaking dahilan kung bakit dahan-dahan iniangat niya ang kanyang kamay, nanginginig. Marahan niyang hinaplos ang aking pisngi, ang kanyang mga daliri ay lumapit sa pilat na buong buhay kong ikinahiya. Napapikit ako, nag-aabang sa pag-urong niya, sa pandidiri, pero hindi. Ang kanyang paghaplos ay magaan, puno ng pag-iingat, puno ng pagsisisi. Ito. Bulong niya, ang kanyang hinlalaki ay marahang gumuhit sa marka. Hindi ito isang depekto, Amara. Ito ay isang marka ng katapangan at kasalanan ko. Pagmulat ko ng aking mga mata, ang mukha niya ay napakalapit na sa akin. Ang mga pader sa pagitan namin ay tuluyan ng gumuho. Wala na si Miguel de la Cruz, ang bilyonaryong CEO. Ang naroon na lang ay si Miguel, ang batang lalaking iniligtas ko, na ngayon ay isang lalaking nakatingin sa akin na para bang ako ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At sa gitna ng katahimikan ng penthouse, sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw ng syudad, hinalikan niya ako. Hindi ito tulad ng mga halik sa librong binabasa ko. Ito ay hindi marahas o mapusok. Ito ay isang halik na puno ng pasasalamat. Isang halik na nagsasabing patawad. Isang halik na bumubura sa lahat ng sakit at kahihiyan na tiniis ko sa loob ng maraming taon. Sa unang pagkakataon, sa buong buhay ko, naramdaman kong ligtas ako. Naramdaman kong maganda ako. Naramdaman kong mahal ako. Ngunit ang mga perpektong sandali ay hindi kailanman nagtatagal. Biglang tumunog ang cellphone ni Miguel. Ang matinis na tunog ay tila isang punyal na sumira sa aming munting mundo. Akmang hindi niya ito papansinin, ngunit nakita niya ang pangalan sa screen. Si Doña Esmeralda, sabi niya. May kung anong kaba ang gumapang sa aking dibdib. Sinagot niya ang tawag. Hello? Ano? Saan? Sige, papunta na kami. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan nating umalis. Ang nanay mo. May mahalaga daw siyang sasabihin tungkol sa totoong nangyari sa aksidente. Nagkita kami sa isang mamahaling coffee shop. Nakaupo si Ina sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Isang perpektong larawan ng isang nagdadalamhating ina. Miguel, Amara, salamat at dumating kayo, sabi niya. Ang boses ay paos. Ano po ito, Doña Esmeralda? Tanong ni Miguel. Ang kanyang tono ay protektibo habang umuupo kami. Humagulgol si Ina. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang itago ang kasalanan ng anak ko. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Isang pekeng awa. Patawarin mo ako, Amara. Pero kailangang malaman ni Miguel ang totoo.
Kumuha siya ng isang lumang papel mula sa kanyang bag. Mukha itong isang pahina mula sa isang diary. Ito ang diary ni Amara noong bata pa siya. Basahin mo, Miguel. Kinuha ni Miguel ang papel. Naguguluhan. Sinilip ko ito. Ang sulat ay kamukha ng sa akin, ngunit ang mga salita. Ang mga salita ay hindi akin. Sinasabi doon kung gaano ako naiinggit kay Celeste, kung paano ko gustong makuha ang lahat nang mayroon siya. Matagal nang may inggit si Amara kay Celeste, pagpapatuloy ni Ina sa kanyang pag-arte. Nang araw na yon, sinadya niyang itulak si Celeste palapit sa panganib. Sinubukan niyang saktan ang sarili niyang kapatid. Ang pagkakasugat niya ay isang aksidente, ngunit ang intensyon niya, masama. Ang lahat ng ito, ang pagpapakasal sa'yo, matagal na niyang plano. Ang bawat salita ay isang gantimpala na humahampas sa akin. Napakabaliw. Isang kasinungalingang napakalinaw. Tumingin ako kay Miguel, naghihintay na tumawa siya, na sabihin sa aking ina na nababaliw na siya. Ngunit hindi siya tumawa. Nakatingin siya sa papel, pagkatapos ay sa akin. At sa isang saglit, sa isang nakakabiyak na segundo, nakita ko ito sa kanyang mga mata. Ang pag-aalinlangan, ang anino ng hinala, ang takot ng isang taong minsan nang pinagtaksilan. Ang isang segundong yon ay sapat na. Ang mundo kong binuo niya sa isang halik ay gumuho sa isang titig. Kung yan ang gusto mong paniwalaan. Bulong ko, ang aking boses ay basag. Hindi ko na siya hinintay sumagot. Tumayo ako at tumakbo. Palayo sa kanya. Palayo sa kasinungalingan ng aking ina. Pagdating ko sa penthouse, ang paraiso ay naging impyerno muli. Nagmamadali kong inilagay ang iilan kong damit sa isang bag. Ang huling kinuha ko ay ang wedding ring na nasa aking daliri. Hinubad ko ito at marahang ipinatong sa ibabaw ng glass table. Ang kinang nito ay tila nangungutya sa akin. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa lobby, ang tanging gusto ko lang ay maglakad palayo at hindi na lumingon pa. Ngunit nakaharang siya sa daan ko. Si Miguel. Nakatayo siya doon, nag-aabang. Ang kanyang mukha ay hindi ko mabasa. Hindi ako nagsalita. Hindi rin siya nagsalita. Akala ko ay pipigilan niya ako, magpapaliwanag, o marahil ay lalo pa akong sasaktan. Ngunit ang ginawa niya ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Iniabot niya sa akin ang kanyang cellphone. May tumatawag sa linya. Naguguluhan, tinanggap ko ito at idinikit sa aking tainga. Hello? Sa kabilang linya, isang nanginginig na boses ng isang matandang lalaki ang sumagot. Hiya, ako ang driver ng pamilya ninyo noon. Mayroon akong dapat sabihin tungkol sa araw na yon. Hawak ni Amara ang cellphone na para bang isa itong ahas na anumang oras ay maaaring tumuklaw. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha habang pinapakinggan naman niya ang bawat salita mula sa kabilang linya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi sa gulat, kundi sa isang masakit na pagkilala. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng telepono nang ibaba niya ito. Si Mang Lando, bulong niya. Ang driver namin. Nilapitan ko siya. Hinawakan ko ang kanyang mga balikat. Malamig siya. Nanginginig. Amara, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pagsisisi na hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Patawarin mo ako. Ang pagdudahan ka. Kahit sa isang segundo lang, ang pinakamalaking pagkakamali ko. Natakot ako, Amara. Natakot akong muling maloko, muling pagtaksilan. Pero kasalanan ko yon, hindi sa'yo. Patawarin mo ako. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa ilalim ng sakit, may nakita akong bago. Isang kislap ng determinasyon. Isang apoy na ngayon lang nagliyab. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya. At sapat na yon.
Nahanap siya ng mga investigador ko kahapon pa. Paliwanag ko, matagal na siyang tinatakot ng nanay mo para manahimik. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-aaway ni Doña Esmeralda at ng yumaong ama ninyo. Ang galit ng nanay mo nang itulak niya ang isang estatwa sa hardin. Isang estatwang babagsak sana kay Celeste. Ikaw ang nagligtas sa kanya, Amara. Sa kanya at sa akin. Ang huling mga salita ay halos pabulong ko ng sinabi. Iniligtas niya kaming lahat at ang natanggap niyang kapalit ay isang buhay ng pagdurusa. Isang galit na hindi ko pa naramdaman ang umakyat sa aking sistema. Kailangan nating bumalik doon. Sabi ko, ang aking boses ay matigas na parang bakal. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Ang biyahe pabalik sa mansyon ng mga Rivera ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay puno ng bigat. Hinawakan ko ang kamay ni Amara. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binawi. Hinigpitan pa niya ang hawak dito. Magkasama kami dito. Pagdating namin, walang pag-aalinlangan kaming pumasok. Naabutan namin si Doña Esmeralda sa kanyang engranding sala, sa tabi ng isang naglalagablab na apoy, sa fireplace. May sinusunog siya. Mga pahina ng isang lumang diary. Nang makita niya kami, lalo na ang magkahawak naming mga kamay, ang kanyang muka ay nabalot ng purong galit. Anong ginagawa ninyo dito? Lalo ka na, Amara, ang walang utang na loob. Tapos na ang pag-arte, Doña Esmeralda. Sabi ko, malamig at walang pakundangan. Alam na namin. Wala kayong alam. Sigaw niya. Talaga ba? Inilabas ko ang aking cellphone at pinindot ang play. Ang nanginginig na boses ni Mang Lando ay umaling-awngaw sa buong sala. Ikinukwento ang bawat detalye ng araw na yon. Ang sigawan, ang pagtulak sa estatwa, ang pagbagsak nito, ang dugo. Si Doña Esmeralda ay parang isang hayop na nakulong. Hindi totoo yan. Yan, kasinungalingan. Binayaran mo siya. Ngunit ang katotohanan ay naroon, hindi maikakaila. Sa gitna ng kanyang mga sigaw, dahan-dahang humakbang si Amara. Ang babaeng laging nakayuko ay ngayon, sa unang pagkakataon, ay taas noong hinarap ang kanyang ina. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malalim, nakakapanlumo na kalungkutan. Huminto siya sa harap ni Doña Esmeralda. Ang lahat ng ingay ay tila naglaho. At sa katahimikan, tinanong niya ang nag-iisang tanong na mahalaga. Bakit, Nay? Ang simpleng tanong na yon, ang tuluyang nagpaguho sa lahat ng depensa ni Doña Esmeralda. Bakit? Sigaw niya pabalik. Ang kanyang boses ay basag at puno ng lason na naipon sa loob ng maraming taon. Dahil perpekto dapat si Celeste. Siya ang maganda. Siya ang pag-asa ko. Pero ikaw ang naging buhay na paalala ng pagkakamali ko. Sa tuwing tinitingnan ko ang pilat sa mukha mo, ang sarili kong kasalanan ang nakikita ko. Mas madaling kamuhian ka kaysa kamuhian ang sarili ko. Mas madaling parusahan ka kaysa harapin ang katotohanang ako. Ako ang sumira sa'yo. Ang kanyang pag-amin ay isang pagsabog. Isang maruming sikreto na sa wakas ay lumabas. Pagkatapos ng huling salita, ang lahat ng lakas ay tila nawala sa kanya. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol na parang isang batang nawawala. Ang reyna ay tuluyan ng bumagsak. Ang eksena ay karimari-marim. Ngunit si Amara ay hindi gumalaw. Pinanood niya lang ang pagguho ng babaeng nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Dahan-dahan, lumapit siya. Hindi para manakit. Hindi para manumbat. Huminto siya sa tabi ng kanyang ina na nakaluhod. At sa isang boses na mahinahon, ngunit may bigat ng isang katapusang hindi na mababago, sinabi niya, "Tapos na po ang lahat." Huminto ako sa tabi ng kanyang ina na nakaluhod. At sa isang boses na mahinahon, ngunit may bigat ng isang katapusang hindi na mababago,
Sinabi ko, tapos na po ang lahat. Pagkatapos ng mga salitang yon, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa akin. Wala nang galit, wala nang sakit. Tanging isang malawak na espasyo ng kawalan. Naramdaman ko ang marahang paghawak ni Miguel sa aking braso at hinayaan ko siyang akayin ako palabas ng bahay na yon, palayo sa mga guho ng aking nakaraan. Ang mga sumunod na araw ay malabo. Inasikaso ni Miguel ang lahat, ang mga abogado, ang pulis, ang media. Nalaman kong nahuli si Celeste at si Lorenzo Vargas sa isang isla sa Caribbean. Sinusubukang tumakas matapos maubos ang perang ninakaw nila. Si Ina naman ay humarap sa mga kasong isinampa ng mga De La Cruz at ng sarili nitong konsensya. Hindi ako lumabas ng penthouse. Ginugol ko ang oras sa pag-aalaga sa halaman kong rosas sa balcony na ngayon ay malusog na at may mga usbong ng bagong bulaklak. Sa bawat dahon na lumalago, pakiramdam ko ay may isang bahagi sa akin na unti-unti ring naghihilom. Isang araw, sinabi sa akin ni Miguel na kailangan kong pumunta sa istasyon ng pulis para sa isang huling salaysay. Nandoon din daw si Ina. Hindi mo kailangang gawin kung hindi mo kaya, sabi niya, puno ng pag-aalala. Kailangan ko, sagot ko, para sa sarili ko. Sa isang maliit at malamig na silid, nakita ko siyang muli. Ang dati reyna na si Doña Esmeralda ay isa na lamang ordinaryong babae. Gusot ang damit, walang kolorete sa mukha, at may bakas ng pagtanda na ngayon ko lang napansin. Tumingin siya sa akin, walang galit, walang pagmamakaawa. Tanging isang malalim na pagod. Hindi kami nag-usap, hindi kailangan. Sa katahimikan, naramdaman ko ang isang pagpapalaya. Hindi ko siya pinatawad para sa kanya. Pinatawad ko siya para sa akin. Para putulin na ang tanikalang nag-uugnay sa akin sa sakit. Pag-uwi namin, dumiretso ako sa aking silid. Huminto ako sa harap ng malaking salamin. Sa unang pagkakataon, tinitigan ko ang aking refleksyon ng walang pagkamuhi. Tinitigan ko ang pilat. Ang markang ito, ang naging sentro ng aking pagkatao, ang naging dahilan ng aking pagdurusa. Hinaplos ko ito. Hindi na ito masakit. Isa na lang itong bahagi ng balat, isang mapa ng aking nakaraan. Pumasok si Miguel sa silid, dala ang isang tasa ng tsaa. Nakikita niya ang ginagawa ko. Maganda ka, Amara. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti. Alam ko, lumingon ako sa kanya, pero gusto kong magsimula muli. Hindi para sa'yo o para sa sasabihin ng iba. Para sa akin. Lumapit siya. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong ipa-opera ito. Sabi ko, tinuturo ang pilat. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para isara na ang librong yon, para magbukas ng bago. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pinakamatamis na ngiting nakita ko. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, susuportahanan kita. Pagkatapos ay may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Ang wedding ring na iniwan ko sa mesa. Nang una kitang pakasalan, iyon ay para sa pangalan ng pamilya ko. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay seryoso at malalim. Nang manatili ako sa iyo sa simbahan, iyon ay dahil sa isang kakaibang awa at kuryosidad. Lumuhod siya sa harap ko, hawak ang singsing. Pero ngayon, Amara Rivera, ngayon, gusto kitang pakasalan dahil mahal kita. Mahal ko ang katapangan mo. Mahal ko ang kabutihan ng puso mo. Mahal kita, kasama ang lahat ng pilat mo, nakikita man o hindi. Will you marry me again? This time for real. Ang mga luha ay muling dumaloy sa aking mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Yes, bulong ko. Oo, Miguel, pakakasalan kita. Isinuot niya muli ang singsing sa aking daliri. Sa pagkakataong ito,
Perpekto na ang sukat nito. Makalipas ang 1 linggo, nasa ospital na ako, nakahiga sa isang kama, handa na para sa operasyon. Hawak ni Miguel ang kamay ko. Hindi niya ito binibitawan. "Natatakot ka ba?" tanong niya. Umiling ako. Isang kakaibang kapanatagan ang dumaloy sa aking mga ugat. Hindi. Dahil alam kong pagmulat ko, ikaw ang una kong makikita. Ngumiti siya at hinalikan ang aking noo. Pangako yan. Naramdaman ko ang unti-unting pagbigat ng aking mga talukap habang nagsisimulang umepekto ang anesthesia. Ang mga ingay sa paligid ay unti-unting humina. Ang huling imahe sa aking isipan bago ako tuluyang lamunin ng dilim ay ang kanyang mukha. Puno ng pagmamahal, puno ng pag-asa, puno ng aming kinabukasan. 1 taon na ang lumipas. Ang sinag ng hapon ay ginintuan at ang tawa ng mga bata ay musika sa aking pandinig. Nakaupo ako sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Binabasahan sila ng isang kwento tungkol sa isang prinsesang nagligtas sa sarili niya. Ang mga bata, mga ulila, mula sa bahay ampunan na itinayo ng aming foundation, ay matamang nakikinig. Ang kanilang mga mata ay bilog at puno ng pagkamangha. At kaya, mga bata, pagtatapos ko sa kwento, hindi niya kailangan ng prinsipe para iligtas siya dahil natagpuan niya ang lakas sa loob ng kanyang sarili. Nagpalakpakan sila. Ngumiti ako. Isang nangiting abot hanggang sa aking mga mata. Isang nangiting malaya. Mukhang may karibal na ako sa puso ng asawa ko. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko si Miguel, nakasandal sa puno. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa dibdib at sa kanyang mga labi ay may isang mapagmahal na ngiti. "Kailangan mo talagang galingan, Mr. De La Cruz," biro ko. Nagpaalam ako sa mga bata at lumapit sa kanya. Agad niyang hinawakan ng aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay isiniksik sa pagitan ng mga daliri ko. Magkasama kaming naglakad palayo sa bahay ampunan, patungo sa dalampasigan kung saan nag-aabang ang papalubog na araw. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng alat. Pinanood namin ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Naalala mo pa ba ang sinabi mo sa akin 1 taon na ang nakalipas? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay nasa malayo. "Ang alin doon?" sabi ko. "Masyado ka nang maraming sinasabi itong mga nakaraang buwan." Ngumiti siya. "Sinabi mong pinatawad mo na siya." Natigilan ako. Tumango ako. Oo, kinailangan ko. Para sa sarili ko. Iniisip ko yun palagi. Pagpapatuloy niya. Kung paano mo nagawang magpatawad matapos ang lahat. At naisip ko, ikaw talaga ang nagligtas sa akin, Amara. Hindi lang mula sa isang aksidente noong bata pa tayo. Iniligtas mo ako mula sa isang buhay na walang pakiramdam. Isang buhay na puno ng pagdududa at pader. Tinuruan mo akong magtiwala muli. Humarap ako sa kanya. Ang pagmamahal ko para sa lalaking ito ay umaapaw sa aking puso. "Hindi ko yun ginawang mag-isa," sagot ko. "Magkasama nating ginawa. Tinuruan mo akong makita ang halaga ko." May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit, nakabalot na regalo. "Ano ito?" tanong ko. Puno ng pagtataka. "Buksan mo," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Maingat kong tinanggal ang pambalot. Sa loob ng kahon ay may isang bagay na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol. Puting-puti. Perpekto. Napatingin ako sa kanya, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. Tumango lang siya, hindi na makapagsalita. Ang kanyang kaligayahan ay malinaw na nakikita sa kanyang mukha. Hinaplos ko ang aking tiyan. Isang sikreto na ako lang ang nakakaalam
Sa loob ng ilang linggo, isang bagong simula, isang bagong buhay. Niyakap niya ako, mahigpit, puno ng pangako. Naramdaman ko ang paghalik niya sa ibabaw ng aking ulo. Mahal kita, Amara de la Cruz, bulong niya sa aking buhok. Mahal din kita, Miguel, sagot ko. Marahan siyang humiwalay sa yakap at hinawakan ang aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumuhit sa aking pisngi, sa mismong lugar kung saan dating nakatatak ang isang pilad. Makinis na ang balat doon ngayon, ngunit alam naming pareho na ang marka ay hindi kailanman tuluyang nawala. Ito ay naging bahagi na ng aming kwento. Ito ang nagligtas sa akin, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Ngumiti ako at inilagay ang aking kamay sa ibabaw ng kanyang kamay. Hindi, sagot ko. Ang aking boses ay puno ng katiyakan at pagmamahal na sa wakas ay natagpuan. Ang pagmamahal mo ang nagligtas sa ating dalawa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Amara. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang bawat kabanata na inyong sinamahan ay isang piraso ng aking puso na ibinahagi ko sa inyo. Habang isinusulat ko ang kwento ni Amara, naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang pag-iisa, at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang lakas. Nais kong iparating sa pamamagitan ng kanyang kwento na ang mga pilat, nakikita man o hindi, ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi mga marka ng ating katatagan, mga paalala ng mga laban na ating napagtagumpayan. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Ang pag-ibig na tunay ay hindi naghahanap ng perpektong tao, bagkus ito ang nagbibigay ng liwanag sa mga hindi perpektong bahagi ng ating pagkatao. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At ito ay tungkol sa pag-asang kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.